Welcome sa Manwa Tagalog Recap. Bago tayo magsimula, shoutout muna tayo. Habang nagngangalit si Kieran, sinuri ni Xu Jingming ang pagbabago ni Dongsheng at napagtantong ang aura nito ay talagang mula sa God's Blood. Napag-isip-isip niyang isang dosis lamang ng SSS class resource na ito ang nagbigay daan upang tumalon si Dongsheng mula tier 2 hanggang peak ng tier 4. Ngayon ay isang demonyong figura na may sungay at nagliliwanag na mga mata. Binigyan ni Dongsheng ng pagpipilian sina Xu Jingming at Kieran Rao, sumali sa Heaven's Mandate sect at manghuli ng ibang mga estudyante, o mapilay at mapatay. Samantala sa labas ng pangunahing greenhouse, napagtanto ng ibang mga estudyante ang panganib, may sumigaw na lusubin nila at tulungan ang dalawang S-ranker, na hindi sila dapat mawala ng pag-asa. Ngunit napigilan ang pagsagip, hinarang sila ng ilang kultistang may balabal, tinukso sila ng mga ito, sinasabing walang makapagliligtas sa mga S-ranker at dapat ay alalahanin na lang ng mga estudyante ang sarili nila. Sa gitna ng kaguluhan, hinarap ni Song ang hanay ng mga kultista gamit ang kanyang naglalagablab na sibat. Iisa lamang ang layunin, protektahan si Xu Jingming. Sa malayo, napagtanto ng tatlong Grandmaster na sila'y nakakulong, at nagtanong si Xu Ping kay Vice Principal Ling Shuang kung bakit hindi na lang sila mag-teleport papasok. Ipinaliwanag niya na sinubukan na niya, ngunit ang espasyo sa loob ng plantasyon ay ganap ng naselyuhan. Ang pinagmumula ng harang ay ang arsobispo, na may hawak na kumikislap na pulang orb na may buto sa loob. Nakilala ni Ling Shuang ang buto, ito ay mula sa isang rank siyam na Beast Emperor na may kakayahang pang-espasyo, at yun mismo ang nagsisilbing selyo sa lugar, na bahala ang dalawa pang Grandmaster. Nagkomento si Xu Ping kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, at nagbabala si Jiang Quan na kung may mangyari sa dalawang S-ranker, magiging napakalaking problema yon. Tumawa ang arsobispo, nililibak ang mga walang magawang Grandmaster. Sinabi niyang mapipilitan silang manood habang pinupuksa ng kanyang sekta ang lahat ng mga freshman, at idineklara niya itong dakilang araw ng pagkamulat ng Heaven's Mandate sect. Kinilabutan ng mga Grandmaster sa pagkaunawang ang kaharap nila ay isang grupong inakala nilang nalipol na 60 taon na ang nakalilipas. Determinado silang kumilos, nagkaisa ang tatlong Grandmaster, iminungkahi ni Ling Shuang na sabay-sabay silang umatake, sa paniniwalang sapat na ang 3 minuto upang mabasag ang space blockade. Siya ang nanguna at sumigaw ng bangon, kasabay nito, isang dambuhalang bugso ng bughaw na enerhiya ang sumabog mula sa lupa at nabitak ito, iniangat ang buong base ng plantasyon sa ere. Habang nakalutang ang plantasyon, sinuri ni Vice Principal Ling Shuang ang harang, inanunsyo niyang selyado ang underground space, ngunit natukoy niya ang pinakamahinang punto ng barrier sa timog silangan. Tumugon sa kanyang panawagan ang dalawa pang Grandmaster, Xu Ping at Jiang Quan, at naghanda sa pag-atake. Kapwa sila nagbago, si Xu Ping ay naging isang mabangis na halimaw na unggoy, samantalang si Jiang Quan ay naging isang nilalang na binubuo ng umiikot na bughaw na enerhiya. Magkasama silang sumugod patungo sa lumulutang na greenhouse, tinutok ang pinagsamang lakas sa mahinang bahagi sa loob nito. Narinig ng natitirang mga estudyante ang isang napakalakas na dagandong habang tinatamaan ng dambuhalang hampas ang gusali. Nang makita ang makapangyarihang mga atake ng kanilang mga tagapagligtas, napasigaw sila sa ginhawa, dumating na ang mga bise-prinsipal upang iligtas sila. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Xu Jingming, sinuri niya ang kanyang system panel at napansing mayroon pa siyang 49,000 ability points. Kinuwente niya na kung gagamitin niya ang lahat para mag-level up, maaabot niya ang tier 4, sapat upang talunin ang kanilang mga kaaway. Ngunit mapanuksong nagtanong si Dongsheng sa nanginginig na mga freshman kung nakita na raw ba nila ang tunay na kapangyarihan ng kanyang sekta. Inalok niya silang sumali, kung papatayin nila ang mga kapwa freshman sa paligid, magiging miyembro sila at magkakaroon ng kaparehong lakas niya. Nagatubili ang mga estudyante at nagkatinginan sa katahimikan. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Ling Shuang mula sa nabasag na harang, mahigpit na nagutos, sinumang freshman na umatake sa kapwa estudyante ay papatalsikin at papatayin sa mismong lugar. Mabilis na nagpasya ang mga estudyante, hindi sila magiging mga taksil. Galit na galit si Dongxing, tinawag silang mga tanga dahil tinanggihan ang kanyang alok. Pagkatapos ay hinarap niya sina Xu Jingming at Kieran Rao, binigyan sila ng huling 3 segundo upang magpasakop o mamatay. Agad ibinagsak ni Kieran Rao ang kanyang espada,
yumuko, at nakiusap para sa kanyang buhay, pumapayag na sumali sa Heaven's Mandate sect. Pinuri ni Dongxing ang kanyang pasya at saka hinarap si Xu Jingming upang hingi ng kanyang desisyon. Walang sinabi si Xu Jingming, hinayaan lamang niyang kumislap ang lilang kidlat sa paligid ng kanyang katawan bilang tahasang pagtutol. Nang makita ito, idineklara ni Dongxing na pinili na ni Xu Jingming ang kamatayan, pagkatapos ay nagbigay siya ng utos sa kanyang bagong tagasunod, bilang patunay ng katapatan, kailangang patayin ni Qiren Rao si Xu Jingming. Nahinto si Qiren Rao, pinagpapawisan, inaamin sa sarili na hindi niya kayang harapin si Xu Jingming ng mag-isa. Nang mapansin ang kanyang pag-aatubili, idineklara ng mga nakabalabal na nagbagong anyo na kasama ni Dongsheng na sasabay silang umatake, pinalilibutan si Xu Jingming. Kahit napapaligiran, nanatiling kalmado si Xu Jingming, balot ng lilang kidlat, sa isip, sinukat niya ang mga kalaban, isang tier 3 low rank at 4 na tier 1 low rank, tiwala siyang maaaring hindi pa niya kailangan ng mahalagang ability points, hinamon niya silang sumugod. Isang kultistang may hawak na malaking palakol ang tumalon mula sa itaas, nilibak ang kayabangan ni Xu Jingming at idineklarang mamamatay siya. Iwinasiwas ng kultista ang palakol, ngunit naharang ito ng S-rank defensive technique ni Xu Jingming, ang Thunder Armor. Bago pa makareaktang umatake, isinulong ni Xu Jingming ang kanyang sibat at tinusok ang dibdib ng kultista. Napatitig ang natalong kultista sa hindi makapaniwala, nagtatanong kung paanong natalo siya ng ganoon kadali kahit siya ay tier 4, malamig na tinukso ni Xu Jingming ang lalaki dahil sa pag-aakalang kaya siyang lapitan ng mag-isa. Nasaksihan ang mabilis na pagkatalo ng kanyang tauhan, nagpa siya ang nagbagong anyong Dongsheng na siya na mismo ang kumilos, ipinahayag na sasabay siyang umatake kasama ng iba. Habang naghahanda ang mga kaaway, unang pagkakataon na tunay na naramdaman ni Xu Jingming ang banta ng kamatayan, bahagya siyang nadismaya na kakailanganin na niyang gamitin ang kanyang ability points na nais sana niyang ipunin para i-upgrade ang kanyang S-rank ability. Biglang lumitaw ang isang system notification, kinukumpirma ang pagkakapatay sa isang tier 4 na low-rank God's Blood Envoy, at nagkaloob sa kanya ng 1,000 ability points, lumampas ang kabuuan niya sa 50,000 points. Napagtanto niyang sapat na yon, kaya gumawa si Xu Jingming ng isang matapang na desisyon, agad niyang inutusan ng sistema na i-upgrade ang kanyang kakayahan. Nagsimula ang ebolusyon ng kanyang S-rank Purple Cloud Divine Lightning, sumabog ang mga gintong kidlat, at lumitaw ang isang progress bar na mabilis na umakyat lampas 10% at 20%, habang nagpapatuloy ang ebolusyon. Unti-unting lumutang sa ere si Xu Jingming, at ang hilaw na kapangyarihang inilalabas niya ay ikinagulantang ng kanyang mga kalaban. Kumakabog ang ginintoang kidlat sa paligid ng kanyang katawan habang patuloy na lumalakas ang kanyang aura. Naiinis dito, tinawag ni Dongsheng na panlilinlang lamang ang ginagawa niya. Lumabas ang madilim na pulang enerhiya mula sa kamay ni Dongsheng habang naghahanda siyang umatake, at pinakawalan niya ang isang napakalakas na pagsabog ng kapangyarihan patungo kay Xu Jingming. Habang bumabagsak ang atake ni Dongxing, papalapit na sa pagkumpleto ang ebolusyon ng kakayahan ni Xu Jingming, umabot sa 79% ang progreso at makalipas ang isang saglit, tuluyang natapos ang proseso, kinumpirma ng sistema na ang kanyang S-rank ability ay nag-evolve na sa mas makapangyarihang SS-rank Dushan Divine Lightning. Sa pagkumpleto ng kanyang pagbabago, bumukas ang mga mata ni Xu Jingming, ngayon ay kumikislap na ginto, habang ang ginintoang kidlat ay patuloy na kumakalat sa paligid niya. Agad niyang pinakawalan ang kanyang bagong kakayahan, tinawag ang isang dambuhalang bugso ng ginintoang kulog mula sa kalangitan na bumagsak ng walang babala kay Dongsheng. Napasigaw ang leader ng kulto habang nilalamon siya ng napakalaking kapangyarihan, at tuluyang nabura ang kanyang pag-atake. Makalipas ang ilang sandali, isang system notification ang nagkumpirma ng pagkamatay ng isang tier 4 na pick God's Blood Envoy at iginawad kay Xu Jingming ang 2,000 ability points. Sa pagkawala ng pangunahing banta, hinarap ni Xu Jingming ang natitirang mga nakabalabal na kultista, isa-isa niya silang tinuro, malamig na idineklarang lahat sila ay dapat mamatay. Muli niyang tinawag ang isang mapaminsalang bagyo ng ginintoang kulog na bumaba at agad na winasak ang mga natitirang kultista. Matapos mapuksa ang lahat ng kultista, nagpakita si Xu Jingming sa harap ng nanginginig sa takot na si Qiren Rao, na desperadong nakiusap para sa kanyang buhay. Lumuhad si Qiren sa lupa, ipinaliwanag na siya ay tinakot lamang at iginiit na hindi niya kailanman inatake si Xu Jingming. Mula sa malayo, pinanood ito ng arsobispo na may halong gulat at pagkalito, hindi makapaniwalang napatay ang kanyang Holy Son. Ang kanyang pagkalito ay agad na palitan ng matinding galit,
Sumigaw siya ng pangalan ni Xu Jingming, nanunumpang ililibing niya ito kasama ni Dong Sheng. Sa matinding puot, pinakawalan ng arsobispo ang sarili niyang makapangyarihang atake, tinawag niya ang isang dambuhalang demonyong pulang kamay mula sa langit na tuwirang tumarget kay Xu Jingming. Bumagsak ang higanteng pulang kamay ng arsobispo, at si Xu Jingming ay tuluyang naparalisa sa bigat ng presyon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang napagtatanto niyang hindi man lang siya makagalaw, may pangamba niyang naisip kung ito ba ang hindi matatawarang agwat sa pagitan niya at ng isang tier 7 Grandmaster. Ngunit bago pa siya tuluyang madurog, biglang huminto sa ereyang atake, nagulat si Xu Jingming at tumingala, nakita niyang isang ibang makapangyarihang space-type ability ang nagligtas sa kanya. Sa isang kisap ng gininto ang liwanag, lumitaw si Vice Principal Ling Xuang, malamig ang kanyang ekspresyon habang galit na hinihingi ng arsobispo kung paano niya nabasag ang space blockade na hawak niya. Umismed si Ling Xuang, nilibak siya dahil sa pag-asa sa isang bagay para sa kapangyarihan at sa pagiging distrakto. Sinamantala niya ang sandali at pinakawalan ang sarili niyang space cutting technique, isang talam ng nagliliyab na enerhiya na malinis na humiwa sa braso ng arsobispo, pinuputol ang kanyang demonyong kamay bago pa ito makabawi. Pagkatapos, tumawag siya ng isang asul na magic circle na ikinulong ang arsobispo sa isang space construction technique, tuluyang ginapos ang kalaban. Nang mahuli na ang kaaway, ginawa niya ang huling galaw, lumitaw ang isang umiikot na vortex sa harap niya at inagaw niya ang space sealing orb mula sa kamay ng arsobispo, tuluyang winakasan ang kontrol nito sa lugar. Sa pagkawala ng banta, lumutang pababa si Ling Xuang patungo sa nanginginig pa ring si Xu Jingming at tinanong kung ayos lang siya. Sinabi niyang ayos siya. Dumating naman ang dalawa pang Grandmaster na si Xu Ping at Zhang Chuan. Tinanong ni Xu Ping kung paano nila haharapin ang natitirang mga kasapi ng kulto, hawak ang nakuhang orb, nagbigay si Ling Xuang ng malamig at nakakatindig balahibong utos, nang silang saktan ang kanyang mga estudyante. Inutusan niya ang dalawa na hulihin ng buhay ang sinumang tier 6 na ability user, ngunit patayin ng walang awa ang lahat ng iba pa. Sumunod sina Xu Ping at Zhang Chuan, mabilis na pinabagsak ang mga natitirang kultista gamit ang nakalalamang na lakas. Matapos ang labanan, hinarap ni Ling Xuang ang nanginginig na si Karen Rao na magsisimula pa lamang magdahilan. Agad niya itong pinutol, malamig na sinabing may haharap sa kanya mamaya. Sa huli, hinarap niya si Xu Jingming at nagtanong tungkol sa makapangyarihang gininto ang kidlat na ginamit niya. Napansin niyang wala itong casting time, nakatayo sa gitna ng mga bangkay ng natalong kultista. Ipinaliwanag ni Xu Jingming na hindi rin siya sigurado, sa kanyang desperasyon na mabuhay, itinulak niya ang kanyang kakayahan hanggang sa sukdulan, dahilan upang malampasan ito ang limitasyon at mag-mutate. Naintrigue si Ling Xuang at nagtanong kung isa ba itong combat technique sa halip na karaniwang kakayahan, hiniling niyang ipakita muli ang Purple Cloud Divine Lightning. Sinubukan ni Xu Jingming na tawagin ang kanyang dating kapangyarihan, ngunit ikinagulat niyang ang bagong gininto ang kidlat lamang ang kumikislap sa kanyang kamay. Dahil dito, inisip ni Ling Xuang na maaaring nagbago na ang pundasyon ng kanyang kakayahan, nagpasya siyang ipagpaliban muna ang masusing pagsusuri at sinabi na kapag tapos na ang krisis, susubukan niyang muli ang kakayahan ni Xu Jingming sa supply base. Pumayag siya. Sa sandaling yun, isang nakahingang si Song ang nagmamadaling lumapit, tinatawag ang pangalan ni Xu Jingming, mahigpit niya itong niyakap, sumisigaw kung gaano siya nag-alala. Pinanood ni Ling Xuang ang malambing na tagpo at napangiti. Iniisip na tunay ngang kahanga-hanga ang kabataan. Inaliw ni Xu Jingming ang umiiyak na si Song, sinabing ayos na ang lahat. Hinawakan niya ang mga kamay nito at pinayapang ngumiti na agad namang ikinapula ng pisngi ni Song makalipas ang ilang sandali. Ginamit ni Ling Xuang ang kanyang kapangyarihan upang marahang ibaba pabalik sa lupa ang buong lumulutang na greenhouse. Pagkatapos nito, tinipon niya ang mga natitirang estudyante at nagbigay ng isang mabigat na anunsyo. Ipinaalam niya sa kanila na 342 na freshman ang napatay ng mga kultista. Sinabi niyang ang 3 unibersidad ay ganap na mananagot at magbibigay ng kabayaran sa mga pamilya ng mga biktima. May matinding ekspresyon, idineklara niya na ang Heaven's Mandate Sect ay kaaway ng sangkatauhan at ng 3 unibersidad. Ipinahayag niya ang isang utos ng paglipol laban sa sekta, at inatasan na ang lahat ng estudyante at guro ay dapat tumanggap ng mga misyon upang tuluyang burahin sila. Habang nakikinig sa gitna ng karamihan, naisip ni Xu Jingming ang mga ability points na maaari niyang makuha sa pagpatay sa mga God's Blood Envoy ng kulto at nagpasya siyang tatanggap siya ng ilan sa mga misyong ito. Gumawa si Ling Xuang ng huling anunsyo, opisyal na tinatapos ang research trip, inutusan niya ang lahat ng freshman na magtipon kinabukasan ng umaga upang bumalik sa kani-kanilang mga paaralan. Pagbalik sa supply base, isinagawa ni Ling Xuang ang ipinangako niyang pagsubok,
ibinigay niya kay Xu Jingming ang isang bilog na detector at inutusang ilabas ang kanyang kapangyarihan. Ipinatong ni Xu Jingming ang kanyang kamay sa aparato, at agad na kumislap ang matingkad na ginintoang kidlat sa paligid nito. Habang pinagmamasdan nito ni Leng Xuang, isang nakakagulat na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip, posible kayang ang S-rank ability niya ay nag-mutate at naging mas bihirang SS rank, agad niyang itinaboy ang ideyang yun bilang malabong mangyari. Ngunit nang matapos ang pagtuklas, inanunsyo ng aparato ang isang hindi kapani-pani walang resulta, ang kakayahan ni Xu Jingming ay Dushan Divine Lightning, isang SS rank ability. Gulat na napasigaw si Leng Xuang na ito nga ay isang SS rank ability. Saglit siyang nawala ng masabi habang iniisip ang napakalaking agwat sa pagitan ng S-rank at SS rank abilities, napagtanto niya na kung maayos na masasanay si Xu Jingming, magiging isang puwersang kayang baguhin ang takbo ng laban kontra sa mga halimaw. Mabilis na napalitan ng tuwa ang kanyang pagkabigla at masigla niya itong pinuri, samantala, si Xu Jingming, na pinoproseso pa rin ang balita, ay nagtaka kung paano nalaman ng instrumento ang pangalan ng kakayahan. Ipinaliwanag ni Leng Xuang na para makilala ito ng aparato, nangangahulugang lumitaw na ang kakayahang yun noong panahon ng sinaunang sibilisasyon. Nilinaw niyang ang mga modernong detector ay batay sa teknolohiyang nakuha mula sa mga sinaunang guho. Napangiti siya ng may paghanga, iniisip na ang talento ni Xu Jingming ay maaaring maihambing sa mga alamat na makapangyarihan noong sinaunang panahon. Muling naging seryoso si Leng Xuang at pinayuhan si Xu Jingming na huwag munang ipagsabi ng malawakan ang ebolusyon ng kanyang kakayahan bilang pag-iingat, binigyan niya ito ng isang espesyal na talisman, ipinaliwanag na kung siya ay mapunta sa tunay na panganib, maaari niya itong durugin at agad siyang makakarating sa kanyang kinaroroonan basta't nasa loob ng 400 kilometro. Tinanggap ni Xu Jingming ang talisman ng may pasasalamat. Pagkatapos, ibinigay ni Leng Xuang ang S-class resource na ipinangako ng Qingjing University, isang Tier 5 break rank pill, iminungkahi niyang itabi ito para sa pag-angat mula Tier 5 patungong Tier 6. Gayunpaman, nagtanong si Xu Jingming kung maaari niya itong ipagpalit sa ibang resource, dahil alam niyang sa tulong ng kanyang cheat system ay hindi niya kailangan ng mga pill para mag-breakthrough. Binigyan siya ni Leng Xuang ng espesyal na pahintulot na pumunta sa Modu University Resource Department upang ipagpalit ito. Ipinaalala rin niya ang kanyang huling gantimpala, ang karapatang pumili ng isang combat technique mula sa mga aklatan ng alinman sa 3 unibersidad. Kalaunan, inutusan ni Leng Xuang si Eva na ipakita ang lahat ng lightning-type abilities na mas mataas sa A-rank mula sa 2 iba pang unibersidad. Napuno ng 12 dosenang screen ang silid, nagpapakita ng samot-saring makapangyarihang technique. Napukaw ang kanyang pansin ng 2 napakalakas na SSS rank techniques, ngunit napansin niyang masyadong mataas ang level requirement para sa kanya. Nagpasya siyang maging praktikal at pumili ng isang teknik na magagamit niya kaagad. Matapos ang ilang pag-iisip, sinabi niya sa vice-principal na pinili niya ang S-rank Thunder God Finger. Ipinakita sa screen ang mga detalye, pinaiigting nito ang kidlat sa isang napakalakas na atake at nangangailangan na ang gumagamit ay hindi bababa sa Tier 3 na may A-rank lightning ability. Binalaan siya ni Leng Xuang na magiging mahirap matutunan ang teknik mula sa ibang unibersidad. Ngunit may kumpiyansang sinabi ni Xu Jingming na hindi yun problema, sa tingin niya ay sapat na ang 6,000 ability points na mayroon siya. Nakita ang kanyang tiwala sa sarili, napangiti si Leng Xuang at pumayag sa kanyang desisyon. Pinanood niya ito ng may paghanga, iniisip ang kanyang pambihirang mga kalamangan, napagpasyahan niya na kung pababayaan siyang lumago, magkakaroon ng sangkatauhan ng isa pang walang kapantay na haligi ng lakas. Sa kanyang pribadong training room, umupo si Xu Jingming nang nakakrus sa mga paa, handang suriin ang kanyang bagong kapangyarihan. Inutusan niya ang kanyang system na Deep Blue na buksan ang attribute panel, kinumpirma ng display na siya ay isang low-rank Tier 3 user na may SS rank Dushan Divine Lightning at 6,359 na ability points. Kumislap ang gininto ang kidlat sa paligid ng kanyang kamay habang iniisip niya na kailangan ng 50,000 ability points upang ganap na evolve ang kanyang kakayahan. Napansin niyang ang bagong kidlat ay mas mahirap pang kontrolin, kaya't nagpasya siyang magtuon muna sa pagsasanay ng kontrol sa kakayahan. May determinadong tingin, inaabangan niya ang araw na yon. Kinaumagahan sa supply base, isang grupo ng mga sibilyan ang napatingala ng may pagkamangha. Itinuro nila ang isang kakaibang sasakyang panghimpapawid, napansing wala itong propeller at kinilalang isang advanced anti-gravity aircraft mula sa mga guho ng sinaunang sibilisasyon. Isang sasakyang hugis disk ang dahan-daang bumaba at marahang lumapag. Bumaba ang nag-iisang figura ang lumakad palabas. Ang bagong dating ay isang estilong lalaki na may mahabang puting buhok,
na may kumpiyansang idiniklara na dumating siya para kay Xu Jingming. Nang dumating ang misteryosong lalaking may puting buhok, nagulat ang mga nakasaksi kung i-report ba nila ito sa base personnel. Napagpasyahan niyang mas mabuting kakaunti lamang ang makaalam ng kanyang presensya, kaya't pinitik niya ang kanyang mga daliri. Sa isang iglap, nakalimutan siya ng mga tao at nagsimulang mag-usap tungkol sa mga pelikula at hapunan, dahil hindi na napansin ang kanyang pagdating, napangiti ang lalaki. Sa isang pansamantalang kulungan sa loob ng base, 2 gwardya ang nagbabantay sa isang selda. Ang nahuling arsobispo ng Heaven's Mandate Sect ay sumisigaw na ililigtas ng kanyang makalangit na Diyos ang kanyang mga tagasunod. Sinabi ng pinuno ng pampublikong seguridad kay Ling Shuang na wala pa silang nakukuhang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa mga kultista dahil napakatatag ng kanilang kalooban, naintindihan naman ito ng vice principal na si Ling Shuang, dahil matagal na panahon silang naging abala. Sinabihan niya muna ang lahat na magpahinga. Tinukso sila ng arsobispo, tinawag silang mga hangal. Napuna ni Grandmaster John Quan na kakailanganin nilang maghintay ng isang tao mula sa mas mataas na awtoridad. Sumang-ayon si Ling Shuang at sinabing ang taong hinihintay nila ay dapat dumating anumang oras. Sa sandaling yun, lumitaw sa pasilyo ang lalaking may puting buhok. Agad na naramdaman ni Ling Shuang ang kanyang napakalakas na aura at naging alerto. Humingi ng paumanhin ng lalaki na pinaghintay niya sila. Isang nagulat ngunit magalang na binati siya ni Ling Shuang bilang Lord Liu, at nagtanong kung bakit siya mismo ang pumunta. Ipinaliwanag niya na kinakailangan ito dahil muling lumitaw ang Heaven's Mandate Sect. Tahimik na nagtaka si Ling Shuang kung bakit ang isang napakahalagang tao tulad ni Liu Wangshan, isang tier 9 na martial saint na may napakalawak na kapangyarihan, ay personal na bumisita. Sinimulan ni Liu Wangshan ang interogasyon. Kumislap ng lilang aura ang kanyang mga mata habang tinitigan niya ang arsobispo at tinanong kung siya ang pinuno ng sekta. Sa ilalim ng matinding pressure sa isipan, inamin ng arsobispo na isa lamang siyang Grand Archbishop. Ibinunyag niya na ang kanilang layunin ay patayin ang mga freshman at umamin na may mga especially iya sila sa mas marami pang lugar, hindi lamang sa mga universidad. Muli siyang tinanong ni Liu Wangshan kung mayroon ba silang mga undercover na nagtatago sa mga pangunahing universidad. Tinanong pa niya kung ilan ang mga ito, at sumagot ang obispo na mayroon lamang sa Jincheng University. Pagkalipas ng 10 minuto, ipinaliwanag ni Liu Wangshan na bahagya lamang naging matagumpay ang interogasyon. Sinabi niyang ang mga alaala ng arsobispo ay pinakialaman ng isa pang makapangyarihang user, kaya't hindi niya nalaman ang lokasyon ng kanilang mga himpilan o ang tunay na pagkakakilanlan ng pinuno, na pagpasyahan niyang may mas malawak na sabuatan na pinaplano ang sekta. Pagkatapos, binago niya ang paksa at sinabing kailangan niyang makita si Xu Jingming tungkol sa kamakailang ebolusyon ng kanyang kakayahan. Doon na napagtanto ni Ling Shuang na tunay na may isa pang plano si Lord Liu. Ipinatawag si Xu Jingming sa isang pribadong silid kasama si Vice Principal Ling Shuang. Kaya napatanong siya kung bakit siya nito hinahanap. Pinaupo siya at ipinakilala kay Liu Wangshan, isang kasapi ng Great Xia National Council. Lubos na nagulat si Xu Jingming, hindi niya napansin na may isa pang tao sa silid at agad siyang binati nito. Dahil dito nakaramdam siya ng kakaiba, kasabay nito tinamaan ng napakalakas at nakadadagok na pressure mula sa tingin ni Lord Liu. Kusang lumitaw ang kanyang ginintoang kidlat upang labanan ang matinding puwersa. Makalipas ang ilang sandali, humupa ang pressure, iniwan siyang pagod. Namangha si Xu Jingming sa isip, hindi niya akalaing hindi niya kayang tiisin kahit isang sulyap lamang ng isang tier 9 na martial saint. Pinuri siya ni Liu Wangshan, sinabing bihira para sa isang tier 3 user na makatiis sa kanyang tingin, at matatag ang kalooban ni Xu Jingming, mapagkumbabang yumuko si Xu Jingming. Ipinaliwanag ni Liu Wangshan ang halaga ng kanyang potensyal, sinabi niyang bagamat may ipinapanganak na mga S-rank user bawat taon, mas mababa sa 50 SS-rank users lamang ang naitala sa loob ng 200 taon, umaasa siyang magiging isa si Xu Jingming sa mga pangunahing mandirigma ng sangkatauhan. Upang matiyak ang kanyang kaligtasan, nagpakita si Liu Wangshan ng isang kumikislap na lilang Spirit Soul Seal, na ani ay magbibigay ng karagdagang proteksyon sa isipan. Marahan niyang inilagay ang selyo sa noo ni Xu Jingming, na bahagyang nagpahina sa Martial Saint, tinulungan siya ni Xu Jingming na makatayo. Ipinaliwanag ni Liu Wangshan na ang selyo ay sarili niyang SS rank psychic technique, at ngayong nailapat na ito, kakailanganin ng napakalaking pagsisikap kahit ng isa pang tier 9 na psychic user upang mabasag ito. Sinabihan ni Ling Shuang si Xu Jingming na magpasalamat sa konsehal, at agad niyang ipinahayag ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Iwinaksi ni Liu Wangshan ang pasasalamat,
hiniling lamang na kapag naging mas malakas na si Xu Jingming, tulungan niya ang Great Xia sa pamamagitan ng pagpatay sa mas marami pang kaaway. Biro ni Ling Xuang na maraming Tier 8 Grandmaster ang magmamakaawa para sa ganitong regalo, may kumpiyansang sumagot si Xu Jingming na siya naman ang pinakamahusay na estudyante ng Modu University. Natatawang inatasan siya ni Ling Xuang ng isang bagong gawain, pamunuan ng koponan para sa All-Country University League Competition sa susunod na Marso, na wala nang masabi si Xu Jingming at pinaalalahanan siyang freshman pa lamang siya. Sinabi ni Ling Xuang na huwag siyang magpabaya dahil nakalaan na ang pwesto para sa kanya. Tinanggap ang hamon, sinabi ni Xu Jingming na inaabangan niya ang pakikipaglaban sa mga henyo mula sa buong bansa. Pagkalipas ng 3 araw sa Modu University, naghihintay si Zhang Zuoshuan sa pagbabalik ni Xu Jingming habang nakatingin sa airship. Lumapag ito, at habang bumababa ang mga estudyante, tinawag niya ang kanyang pangalan. Binati siya ni Xu Jingming kasama si Song na matagal na din sila na hindi nagkita. Masaya siyang lumapit habang taos-pusong nagpasalamat si Song kay Zhang Zuoshuan para sa mga tabletang nagligtas sa kanyang buhay. Ipinagmalaki ni Zhang Zuoshuan na inanyayahan sila sa isang handaan bilang pagdiriwang. Habang naglalakad silang magkakasama, tinanong niya si Xu Jingming kung dinala niya ang mga bihirang halamang gusto niya. Kinumpirma niyang oo, at pabirong sinabi na napakarami nang nakuha kaya baka hindi niya kayanin ang lahat. Mula sa malayo, lumulutang sa ere si Vice Principal Ling Xuang na mingiti, inisip niya na maswerte si Xu Jingming pagdating sa mga babae, at dahil ang mas malalakas na tao ay nagkakaroon ng mas makapangyarihang mga anak, ang pagkakaroon ng maraming kapareha ay mabuti para sa sangkatauhan. Pagkatapos ay napaisip siya tungkol sa sarili niyang nakaraan at napabuntong hininga sa katotohanang siya'y wala pa ring asawa sa edad na 30. Kalaunan, sa isang maramyang silid, namangha si Zhang Qishuan habang nakatitig sa napakalaking bonte ng mga bihirang halamang dinala ni Xu Jingming, hindi makapaniwala niyang tinanong kung nilimas ba nito ang buong Devil's Cave. Kalmadong ipinaliwanag ni Xu Jingming na kakaunti lamang ang mga user na kahit man lang makararating sa gitnang bahagi ng kuweba, dagdag pa niya, kung nagtagal pa siya roon, mas marami pa sana siyang nakolekta, bahagyang nalulula, napabuntong hininga si Zhang Qishuan, na pagtantong magiging abala siya sa mga darating na araw. Tumayo na si Xu Jingming upang umalis at ipinaliwanag na pupunta siya sa Resource Department ng Universidad upang ipagpalit ang isang S-Class resource na kanyang nakuha. Di naglaon, nakarating siya sa gusali ng Grand Resource Department. Sa loob, inutusan niya ang AI na si Eva na ilista ang lahat ng S-Class resources na maaari niyang makuha kapalit ng kanyang 7th grade breakthrough pill. Lumitaw ang mga holographic screen sa paligid niya, na nagpapakita ng maraming makapangyarihang resources. Nagulat siya at tinanong si Eva kung alin ang pinakamakakatulong sa pagpapahusay ng kanyang kontrol sa kidlat.